ang Ginoo sa tao duha ra man, ang Yawa ug ang Ginoo nga tinuod. Duha ra iyang pilian nga Ginoo. Pili. So mao ra pud na ato duha ra gyud sa datong pilian. Pero kung naluwas na gid ta, imposible man jud kayo mopili ta sa daotan. Kay Dili. nakaila man tay kinsay daotan, kinsa say maayo. Yo, Ila amen man yo. tag tinuod Ginoo. So mao nang pilion gyud nato ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili kita mopili anang pagpangalagad sa kalibutan. Kay daghan Lisod. jud kayo karon bisag asa pa ta Wa na oy. mga ni-claim sila pero tanawa ilang mga buhat naa si Oy, uban nga aktibo sila sa pagpangalagad pero wa man sa dawatas Ginoo kay sayop man sad ang ilang doktrina. Pareha ra gihapon wa mangalagad gihapon sa Ginoo nga pareha ra nga nangalagad ang kaning mga tawo nga nangalagad sa kalibutan. Mao ra gyapon ending nila aning mga active kay sa ilahang relihiyon. Nga wa man gyud dawata gis Ginoo ang ilahang mga gipangbuhat kay di man mao ang gusto sa Ginoo ipatudlo nila. So mao di ni man kung ma. tinuod kitang luwas akong verse no mao ni siya Ephesians chapter 2 nindot kini siya kung ato ni siyang basahon pagbalik kunya atog yung sabton in verse Yan 2 po. wherein in time past you walk according to the curse of this Mm. world according to the prince of the power of the air the spirit that now worketh in the children of disobedience. Obedient yo. Kanining mga children, mga katawhan sa kalibutan nga labihan gyud nilang ka masinupakon sa mga pulong sa Ginoo. Nagtuo sila nga sila nagisakto. Mo nang di sila motuo aning pulong sa Ginoo, di sila basa ng Bible, di sila ganahan. Kaya nagtuo man sila nga sila insakto. So ingon Yo. dira verse 3 among whom we all had our conversation in time past in the Mm. lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the Mm. mind, whereby nature the children of wrath even as others. So mao ni Yo. Ang kung Diyos. wala tay pagpangalagad anang Ginoo sa Biblia, Mo na imong usa buhat. ra gyud atong padulngan, usa ra gyud padulngan sa tao pag wala siya mangalagad sa pag kaning nangalagad sa pagkamatarong, nangalagad sa Ginoo, kanang tawhana ni-claim na siya or wa na siya ni-claim pero wa siya pagpangalagad sama niya itong gibuhat pagpangalagad man ni siya kay nga Mm. naman kaning mo istorya ta ato maning gihaguan nga naningkamo ta nga magtuon ta magprepare ta kay aron masakto ang atong mga tudlo dinhi sa atong fellowship. So Mm. labor ni siya pagpangalagad ni so service ni nato para sa Ginoo kanatong gibuhat karon malipay ang Ginoo ani kay labi na sa kaning kusog kayo mo hatag og discussion kusog mo hatag exhortation kana malipay ang Ginoo na kay sa atong mga istorya do na may makadungog do na say mabless do na po'y masuko kay di sila kauyon ang importante nga ang word sa Ginoo ipawali kay gusto man gyud ang Ginoo ipawali ni Second Timothy 4 na ipawali gyud ang preach be instant in season out of season rebuke reprove mo may gusto sa Ginoo. So Oh. kung ato ning iwali yang mga pulong pirmi kana nangalagad ta niya. So kanang pagpangalagad pagwali sa mga tao nga pa sila kaila Ginoo paghatag gospel tracts, pagsulti sa ato bang gamitong baba or ihatag lang mao na siya pagpangalagad kani sa ato ang grupo karon pagpatubo, pagpa-encourage, pagpalig-on aron mubiya ta sa atong mga buhat nga dili maayo tungod kay naluya ta nabira ta sa kalibutan perting bisihan nato sige tagukod sa kalibutan o arang-arang karon ni apil ta o malamdagan na atong una sa pulos Ginoo makakita ta sa atong mga sayop so mopadayon ta sa insakto mobiya ta sa dautan nga mga tinguha kay naa man gyapon gyud taning tentasyon sa tinguha aning mga dautan nga naa sa atong unod padung sa kalibutan naa man gyud ang tentasyon di man gyud na mawa until irap inig mo tapos na siya nga atong desire sa tentasyon inig rapture naman. So samtang di patas buhi patas kalibutan mo importante jud kay tag word sa Ginoo. So kani akong gibasa diri nakita nako dinhi nga
Basta ang ni-claim nga Kristohanon, wala gani siya pagpangalagad sa Ginoo, wala siya desire aning atong gipangbuhat ug kaning pagsulwining og mga wa maluwas, pasla kabalo, tuwa na sa buhat sa unod ang ilang giserve, ang ilahang kaugalingon og ang buhat sa unod nga labing pagkadaotana. Naa na sila anak, ambot lang kaha unsa na ang ilahang sitwasyon kung naa ba sila kaguol or wala, sila ra gyud nasayod anak. So kung tinuod ta nga Kristohanon, dili kita ganahan mahitabo na sa atuang sitwasyon. So importante gyud nga naa gyud ay pagbasa aron mosalig tas Ginoo di ta mosalig sa atong kaugalingon. So pasalamat ko sa Ginoo sa grasya nga natagaan tang kitang tanan ug ato ang atong gituhuan na siya kay gihatag man sa Ginoo mo na naluwas ta. So it means wa gyud tay maayong gibuhat para sa Ginoo kay grasya man. So wala gyud tay gibuhat para sa Ginoo kay aron ta maluwas, aron ta mahimong maayo. Kay gigrasyahan ra man ta so wa tay kapasigarbo. Mao na nga sa verse 10, we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Good So work. gi-create as new creature by believing the gospel of Apostle Paul. We are created unto good works. So gi-create gyud ang tinuod Kristohanon, tinuod luwas para siya mga lagad mo na ingon si Paul giingnan niya si Timothy. Pagtuon Timothy, i-divide ang pulong sa Ginoo, ang kamatuoran aron masaktong imong pagtulunan. Kunya ang imuhang mga buhat dawaton Ginoo, i-approve sa Ginoo imong mga buhat. So mo na nga fruitful ka. So mao ni siya nga gi-create gyud ta, di gyud pwede nga wa gyud tay gibuhat para sa Ginoo bisag unsa. Importante nga naa gyud tay buhaton para sa Ginoo kay mao gyud nay kalipay nato nga mga tinuod luwas ug kanang ni-claim nga way pagbuhat sila ra gyud nasayod, ang Ginoo ra puy nasayod. So magmahay ra na sila sa katapusang panahon nga naman yusikan na nila ang ilang kinabuhi sige gugkod kalibutan nya ugma mamatay. Usik ra kayo gyud ang ilahang paghagos kalibutan, wa gyud sila madala og wa poy dawaton ang Ginoo sa ilang gipangbuhat sa kalibutan kay tanang buhat sa kalibutan di man dawaton sa Ginoo. Zero gyud ining kamatay kung naamgay tinuod luwas nya ingana binuhatan, zero gyud mahay ang katapusan. So salamat tas Ginoo nakapadayon ta. Yung gabi, maayong gabi, no, natong tanan. Magpasalamat ko sa Ginoo gihapon sa iyang pagkamaayo kanato nga gitagaan gihapon tanya kay gayunan nga mabuhi ning adlaw. Unya, padayon ta sa atong pag Bible study karon sa Book of Genesis 29. Salamat gyud ko sa kanunay sa iyang grasya nga ako nagyong nabatunan. No, salamat ko niya na o magpasalamat sad ko nga padayon ang ministry sa Minglanilla. Salamat ko ana nagampo ko nga dili mahunong na dihang dapitan no aron ang mga daghan pang mga katawhan nga makabaton og kaluwasan pinaagi sa pagwali ni RJ ni Marcel kinsa pay gustong uban diha magwali no nindot kaayo des Mingla. Nga pasalamat ko ana sa Ginoo ug sa mga tawo nga kuan ba kana bang mutabang muhatag para sa pagpalaganap sa mga sa pagministry kinahanglan baya gyud ta ana. So ang Ginoo nakakita sa matag usa nga nato kakasing-kasing unsa ang atong mga pagtulunan diha kaniya. Mao nga pasalamat ko kanunay nga padayon ta niining atong mga pagtuon siyang mga pulong sa Genesis o sa Romans to Philemon nga atong ginatun-an. Salamat po sa Ginoo ni ana. Na ako diri sa Ephesians 4 22 o 23. Ephesians 4:22 nga inyong hukason ang mahitungod sa kanhi nga pagkinabuhi, ang daan nga pagkatao nga dunot sumala sa malimbungon nga mga kaibog og pagbag-o diha sa espiritu sa inyong hunahuna
ang tanawa ang gisulti. Nindot kayo ang gisulti sa Ginoo no. Kay nga no, pukaso na to ang mga kanhi natong pagkinabuhi. Tungdaan nga pagkatao. Nga ato nang isulob ang sakto nga mga pagtulunan nato. Dili na taan ng mga malimbungon kaniadto. Yun ana atong mga buhat ba. So karon na bag-o naman ta. Oh, so unsa may atong buhaton? Magpabag-o ta sa atong maayong panghunahuna. Ug sa atong daan nga pagkatao sa libay na to, labay na to, nabag-o naman ta sa 2 Corinthians 5:17. Mao ni akong verse karon no. Nindot kaayo nga inyong hukason ang mahitungod sa kanhi nga pagkinabuhi. Ang daan nga pagkatao, tanawa gud nindot kaayo ang gisulti. Nadunot, sinuod na sumala sa malimbungon nga makaibog. Kining kaibog nato sa diha pa ta sa mga watay pagtulunan nga klaro, puno ta sa mga ingon ani. So karon nga niya na ta sa atong pangginuog yod nga nangaluwas na ta. So magpapuno ta sa balaang espiritu sa Ginoo. Hunong ta sa mga buhat nga dili maayo, no? Yun ana ra akong masulti no. Akong ibalik ang tanang dungog ug himaya diha lang sa buhi nga Dios nga atong Ginoong manluluwas. Amen. Ang gabi sa natong tanan. Unang-una ako nagpasalamat sa Diyos naman pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Ngayon kagabion sa atong mga Bible study na salamat kay ta. Yan na. Unang-una, salamat ta sa grasya ug kaluwasan. Tungod sa grasya nga pinaagi sa atong Ginoong Kristo, kita naluwas. Pinaagi kanya. Tungod sa iyang dugo. Salamat kay ta. O nining kagabion karon nga niata sa atong fellowship sa Genesis Kapitulo 29 atong ma-exhort ang ayang mga pulong kutob sa atong makatunan. Kita magpadayon kita sa atong pagtulunan diri sa basahon sa Genesis hangtod sa Roma usab nga atong gisundan. Pasalamat kay ta no nga kita usab sa matag usa nato nagpadayon gyapon sa pagpangalagad diha sa atong Ginoong Kristo. Kay tungod lamang nga kita naluwas pinaagi kaniya. Una ang pagpangalagad yun, importante yun kay na pagpangalagad sa atong Diyos. Munang yun ang kita mga lagad, makatanom kita kuan bunga o sa atong pagpangalagad kay kita makapangabig man sa og mga kalag. Munang akong verse no nga na ako sa panultihon, Kapitulo 11, versikulo 30, ang bunga sa matarong mao ang usa ka kahoy sa kinabuhi. Ug siya nga nagapangabig og mga kalag maalamon. Tinuod yun no? Kung kita naata sa pagkamatarong, usa kita gyud ka kahoy sa kinabuhi. Kita ato gyud wali ug isangyaw ang maayong balita sa atong Ginoong Kristo para usab ang mga tawo nga masayod makadungog ug makadawat sa atong mga pulong nga gikan gayud sa atong Ginoong Kristo nga atong gisangyaw. Importante kay na nga ang pagkamatarong na agyod sa atong Ginoong Kristo, atong Dios. Salamat kay ta nga ang mga tawo sa labi na kadtong gusto gyud nga maminaw, gustong makakaton sa pulong sa Ginoo aron sila usab magbag-o ug maglakaw diha sa kahayag ug biyaan nila ang mga daotan, mga buluhaton sama kaniadtong unang panahon. Manapasalamat kay kuning atong Bible study no nga usab nga atok mong katunan ang pulong ug kita magbarog kita sa pagkamatinud-anon sa atong Ginoong Kristo. Ako, salamat ko sa gracious kaluwasan. Nakapadayon ta karon sa Genesis 29. Sa tinuod na luwas no na kay kauhaw sa pulong sa Ginoo. Mas gusto pag mo ka perminting na Bible study para
mag-grow ka pa sa kaalam ba sa iyang pulong nga daghang mahibaw-an pa sa mga sa nahitabo sa una ug panahon karon sa grasya. So sukad nga nagsige tag Bible study, ilabi na kami mga bag-o pa, so mas napamik na nakasayod na mi ba unsay nahitabo sa una ug karon kay lahi ra man gud magtudlo ang religion sa mga daghang mga pundok. So mainindot kayo nga ang pagtuon sa Bible dili basta-basta, kailangan gyud siyang seryoso, no? Ang pag-study dili lang sa murag kargado lang gani og mga simod lang kasagara sa natabo sa palibot. Nagpasalamat po ko nga nakapadayon ko panghatag og tracts, nakapadayon mi ni Sis Martes pagtuon og ni Sis Lisel. Wala pa karon kay busy pa siya basig unyang gabi eh. So nagpasalamat ko ano nga napos siya oras sa paningkamot sa pagtuon kay Arabo man yang amo. So grabe ang oras ba, so hinahinayan lang siya no para mag-guide siya sa tarok kay ang tao nga makasabot man siya sa pulong sa Ginoo. Na naman gunay siya kuan ka ng kainiton sa pulong sa Ginoo ba kailangan na gyud siya permintong i-follow up kung makita po nato ang iyang kasing-kasing nga interesado po siya. Akong bersikulo Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, with all thy getting get understanding. Ang mo na pinakasusi sa tao, saktong salabutan sa Bible kay kung walay salabutan wa may gana magtuon. Mo na nahitabo karon sa kadaghanan, dili na sila ganahan magbasa-basa og Bible kay ang mga leader wa po sila nasabtan. So dili gud sila magamit sa Ginoo. So sa ilaharang kaugalingong pagtulunan dili ka bubuton sa Ginoo. All glory and praise belong to God. Amen. At ano, pasalamat ko sa Ginoo padayon gapon ta sa atong Bible study. Salamat sa Ginoo sa grasya sa kaluwasan. Yatag. Salamat sa Ginoo sa mga nakabadayon gapon sa pagministry sa atong mga Pilipinong Christian. So kadaugan gapon ng ilahang buhat para sa Ginoo sa Pingla o sa uban sa mga Pilipinong Christian sa nag-ministry Japon sa mga probinsya o mga lain-lain na mga lugar. Praise to God sa nga na ba kay dili mondang no nang ato yung panglawas po no no atong kaugalingon mao man joy problema sa no kay imbes nata sa spiritual pero physical na patani daghan kay corruption ba mabitaw na matinga lang ta na maluya ta madaghan ta mga kasakitan kay mo sad lagi kung mabitad ka lisod na kayo panon ba lisod kay recover pero maka-recover man pero I mean lang ba sa kanamang kung naa kay mga ingana manggod muraragog spiritual warfare mo kuan jud ka ba mo sukol para dili gay madasa ka ng mga kasakitan jud. So pasalamat lang sa Ginoo no, sa mga encouragement o sa labi na sa mga pagbadlong sa atuwa labi na sa mga Pilipino Christian. Salamat ana ka kay dili sad tamada sa mga kasakitan na mga kwan. Salamat ko kay walay asukar na ihatag sa tuwa ba. Natural lang yun na sa karong panahon na naay muhatag og leksyon og pagbadlong kay mao man ay nagpasabot og naigugma ang isa ka Kristiyano ni mogod niya na as like concern ba karong panahon na mas gipili maginako na kanang pasakitan ko kaysa istoryahan kog tamis na baka kay ang tao mailham gud nimo or bisa magaling kinsa na ayay klaro man kay niyo murag igor tag istorya maayo para guman pasakitan desloyo nga na ba pati man gayon mo bitaw ng always ako pasalamat sa Ginoo kay ang kana manggong gugma sa pasakit mao gud na makaparealize na moobey jud sa Ginoo kay ang disobedience karon lisod eh. So salamat lang ko ano napadayon Japon. So akong verse no, di ko maglangay. Naara sa Philippians 4:14. Now with standing ye may done that ye may communicate with my affliction. So mao no sa kanang mga affliction so lisod man sa Dios na pero
padayon lang jud ta. So pasalamat ko sa Ginoo, so tanan tungog ug himaya lamang sa tong buhay na Dios. Kalaygon kayo ang amahan og sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ngayong gabi sa tanan no, mga kaigsuonan nila sa pagtuo. Pasalamat ko una sa Ginoo sa grasya na iyang gihatag na tumatag usa, especially ang kaluwasan. Salamat sa ko na nakapadayon ta sa atong Bible study. Nya kana sakto gyud no, giingon ni Sis Maribic na kung kita gyud ana gyud ta dira sa Ginoo. So gusto gyud ta mo apil aning mga Bible study no. Kay bisan pa nan dili ka inviton pero ikaw kusa na gyud kang moapil kung anaa man gyud kung tinud-anay gyud kang luwas no dira sa Ginoo mangita gyud ka dira sa mga buluhatong pang spirituhanon. So if kana dili ka mo bati dira no sa kaning pagpangalagad or wala na siya nimo no sa imong kada-adlaw na gikinabuhi, i-question na nimo dapat imong kaugalingon kung ikaw naa na ba kas kalibutan. Kay anara gyud na dira sa duha. Naa ba kas kalibutan or anaa ba ka diri sa Ginoo. So dili man gyud na sila pwede na maghaiusa, so we cannot partake the cup of the devils no ug dira sa Ginoo. So kailangan gyud i-fix na to atong hunahuna na kailangan spiritually minded ta. Kay kanig yung pagpangalagad no makita gyud na nato kung kinsa gyud ang willing. Kay mo na siya ang gustong mga Bible study nya usa sa lugar no naa gyud siya pagbati sa kalag. So mo na as discussed sa ato ang Sunday about sa paghigugma or kaning charity, unsaon man na nato pagpangalagad no kung mismo wala gyud tay paghigugma sa kalag. So ara gyud magsugod tanan sa gugma. So between those three, faith, hope, and love, and the greatest kana charity. So charity gyud ang gigamit na term no, especially diri sa King James. So that is universal love gyud na siya no. Dili siya ma-measure na love. So susama gyud na no sa Ginoo na tungod sa iyang gugma nato giluwas ta na wala gibayad o grasya ra gyud ang tanan. Muna away sad na sa atong kinabuhi para mapakita nato sa Ginoo na mapasalamaton ta sa iyang grasya kana mga lagad ta og tinarong niya padayon ta dira sa ato ang pagtuo. So ari ko sa Romans chapter 8 verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So ang kinabuhi gyud Kristohano na nangalagad gyud dira sa spirituhanon, anaa gyud siya kalipay, anaa gyud siya kinabuhi og aning ginatawag na peace. So dili man siguro no na ang kalibutan is na ay peace no because kabawta dili gyud na mahitabo because the world is evil, pero ang kaning peace ani is anaa tay kalinaw because nahibaw na ta sa tapaingon. So ang only reason na ang tao miserable siya sa ang kinabuhi kay of course wala siya assurance sa iyang kaluwasan, especially sa iyang pagkamatay, wala siya kabaw asa siya padung. But since luwas na ta no dira ni Kristo, anaa na tay kalinaw, anaa na tay kinabuhi kay natagaan naman tag kinabuhi. So muna siya gift of God that is life. So muna that is one of the things that we should be thankful for niya padayon ta. All glory and honor praises belongs to God. Amen. So atong sugdan ang Genesis chapter 29 sa paghatag og mga exhortation, mga lessons ani nga atong makatunan, mga badlong no, mga kaning Genesis dili man niya tua naara tay makuha ani nga mga lesson kay wala may doctrinal Di man teaching ni diri for the instruction instruction. sa ato ang kuan karon, atong position karon diha ni Kristo. So kani siya learnings lang gyud ni pag ila-ila sa Ila kinaiya sa Ginoo, giunsa niya si Jacob, Sa tao. iyahang kaning iyang gihimo nga katawhan, tagaan niya blessings, naman tay mga lesson yun makuha ani. Ang ato ra gyud diri no is doctrine of righteousness, ang pagkamatarong mao ni atong makuha nato. Unsay mga pagkamatarong ug unsa say dili matarong. Genesis atong gibasa about family, about children,
makita nato unsay atong makuha dinhi, i-serve nato as pattern for righteousness in handling our families, relatives, and children. Kana unsaon nato paghandle. So naatay mga lessons nga makuha ani nga dili nato dapat sudon sa panahon na ron kay matud pa ni Apostol Paul sa Romans 15:4 nga ang kasulatan tanan gihatag na sa Ginoo aron example nato, admonition nga dili nato sundon sa atong panahon karon aron dili gani ta ma-apil ta aning disgrasya sa kalibutan kaning mga bunga sa atong mga buhat nga dili maayo. Kay kanira bang buhat nga dili maayo, okay pa na siya sa sinugdan, nindot pa, pero dili na siya moabtan og pila ka tuig. Makita na gyud ang disgrasya, ang mga pagmahay. I believe nga kita sa atong kinabuhi daghan mo gyud ang pagmahay sa atong mga previous na to nga mga nahitabo sa atong kinabuhi, no? Matud pa sad ni Paul no sa 1 Corinthians 10:11, now all these things happen unto them for example. So nahitabo ni nila tanan sa history. Kay sila magiuna ni usas mga pinakauna diri sa kalibutan, kani silang pamilya nga example ni sila nga ato aning i-serve nga admonition, warning ni nato, dapat likayanin nato nga may aning mga buhat, no? Dapat itudlo sa ni siya aron dili ta mo mahimong susama nila ni Abraham, nila ni Isaac, nila ni Sarah, Rebecca, Jacob, no? Nga makita nato nga naabot sa punto nga sila wa na gyud sila matud pang Sis Marshall, di na sila mindful sa mga pulong sa Ginoo. Although do na naman sila mga instruction nga gihatag gikan sa Ginoo, yet ato gyapon makita nga do na gyud sila pag-disobey, no, pag-doubt sa pulong sa Ginoo. Bisan si Abraham nag-doubt siya ni Sarah nga nga ang Ginoo, nothing shall be impossible with God. Bisan si Areta ato naman na-discuss no previously, gisunod gyapon ni Isaac ang gibuhat sa iyahang amahan o sa iyahang ginikanan nga pagpangilad sa mga pag-journey nila. Dunay mga king na masugatan nila pagpangilad nga iyang ingnon nga igsuon ra. O wa gyapon salig sa blessing sa Ginoo nga gisulti na sa Genesis chapter 12 nga i-bless sila sa Ginoo. So it means apil na ang protection. Tumo lagi ang pag-doubt sa pulong sa Ginoo, wa gyud na siya nindot nga resulta. Mo na moagi gyud ta og kasakitan, kagul-anan, mamiserable nga atong sitwasyon, miserable na gidaan atong kinabuhi dinhi kay ang yawa mo'y hari diri sa kalibutan, pun-an pa sa atong mga sayop. Mao na nga natay makuha gyud ani nga mga lessons, no? Og dinhi gibalik na pod nato mao man gyapon istoryaha kay sa previous na to nga gitun-an nga chapter ato man tong nasabtan na no nga kaning pag-doubt mao na siya ang pag-disobey o nakabaw na tas pulong sa Ginoo. Nasabtan na to kay atong gipaminaw, atong gitun-an ni doubt, no, ni doubt ta. So pag doubt na to di ta mo obey, mo disobey ta. Kasi ato makita na siya nga kung di kita masaligon sa pulong sa Ginoo, di gid nato na i-obey. Bisan na nakabaw ta kay magduha-duha man ta, basig ako'y sakto da, murag ang Ginoo dili ni sa sakto, ako mo'y sakto siguro. Kay na experience na gyud din ako. Mo na nga ang katapusan kalaglagan gyud. No, ang katapusan gyud is mamiserable. Una, all glory belongs to God. Atong pasalamatan ng Ginoo nga bisan pa man sa atong mga kasikyatan, bisan gani sa atong kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, nanatay espiritu niya tungod sa ato ang pagkamakasasala, gitagaan tanyag espiritu aron kita mapasaylo. Now karon naa natay espiritu sa Ginoo, no?
naa gihapon ta aning pag-disobey sa mga pulong sa Ginoo basta di ta maglig-on. So bisan pa man ang grasya naghatag na magkapasayloan past, present, future, mao ni siya blessing na tinuod gyud karong panahon na sa grasya bisan pa magkapila ta diha ni disobey sa Ginoo, kapila ta ni supak sa iyang mga pulong, kapila ta nga ni biya sa iyang pulong, wa na tay pagtagad, busy ta sa tong kaugalingon, napuno ta sa pagsalig sa tong kaugalingon, yet God still faithful, no, sa iyang grasya. Malangit gihapon ta, makalingkod gihapon ta uban ni Kristo dito sa langit bisan pa man sa atong pagkabadlongon nga duna na tay espiritus Ginoo kay kitang tanan duna gyud tay calamity sa atong kinabuhi sa diin muhunong gyud ta aning pag-obey sa pulong sa Ginoo. That's the time that's happened after we stop learning His Word. We stop meditating, mihunong ta pag-meditate, mihunong tag pag-ampo, nganuman, labihan ang atong paghigugma sa butang. Mao na pag kusog kay ta paghigugma sa butang, makwaan gyud ning ato ang pag-meditate, paghatag og oras sa Ginoo. Lisod ning mangandoy tag madato ta kay mubiya man tas pulong sa Ginoo. Mao ni pinakalisod gyud nga mabasa nato sa 1 Timothy chapter 6 verse 3 down to 18 nga dili na nato gitudlo din na ni Paul nga kung mangandoy ta pag-ayos kalibutan ang atong oras ato mang ihatag maayo aning kalibutan. Sumubiya tas mga pulong sa Ginoo ang mupuli sa ligan tong kaugalingon while we are chasing money and the things in this world. So mao na nga ang resulta nato mawad-an tag pagsalig Ginoo kay nakuwangan ang ato ang mga memory diha sa mga pulong sa Ginoo. Salig ta sa tong kaugalingon bisag naluwas na ta mao na nga disobedient ta sa Ginoo. Ni disobey ta ang resulta Galatians 6:7 ang resulta di gyud maayo, kasakitan gyud, kagul-anan, depresyon, kahadlok ug tanan nga mga maghatag og kaluya nato naa. Di gyud ta malipay. Mao na nga dili gyud ta magpadala sa tentasyon sa unod kay ang tentasyon sa unod taga-adlaw na. Buntag gabii matag karog oras naa nang tentasyon sa unod. Mao na nga kung naa man gani na ang tentasyon sa unod every single day o every minute, every seconds, dapat sad nga ang ato ang pagbasa sa Bible mausad aron dili ta dili ta mabutahan sa kalibutan, di ta mabutahan sa atong mga feelings, atong mga emosyon. No, emosyonal ra ba kaayo ta basta watay pulong sa Ginoo lagi? Mao gini, grabe ta ka emosyonal. Grabe ta mo drama sa kinabuhi. Dapat dili ta mo drama. Naa tay pulong sa Ginoo mo ni atong guidance. Ang pulong sa Ginoo wala ni maghatag nato og kagul-anan, naghatag ni siya kalipay. Wala tay mabasa sa Bible nga nagsulti kagul-anan. Eternal glory ni, no? Weight of glory. Magbasa na to sa 2 Corinthians 4, if I'm not mistaken, 17 nga kaning kalibutan di ni bugat, no? Gamay ra ni. Di ni makumpara ang kaning kalibutan, mga naa dinis kalibutan, di ni makumpara sa glory nga moabutay. No, fast forward man ta. Kabaw man gyud na kay atong kinabuhi ang tuig nagdagan. So padung sad ta dito sa tunahan. Mao gini atong nakita, akong nakita gyud ani no nga si Jacob, no, tungod sa iyang emosyonal, labi na ni si Isaac iyang amahan. Gusto sa iyang amahan
dili tumanon ang gusto sa Ginoo nga si Jacob dapat mao ni siya tagag blessings. Ang katong kamagwangan si Esau mo to'y dili tagag blessing, mo serve to siya ni Jacob. So unsa may gusto naa ang favoritism, so wag tangon na nato ang kaning naay mga pamilya. Ang lesson ani kung amahan na ka, ginikana na ka, na kay anak, ayaw pag favoritism. So mao na lesson nga dili dapat mag favoritism. Kaya paborito gyud na kong maguwang ang manghod dili. Kani gyud akong tagaan ni, kay kani gyud akong paborito, dili dapat ingana. Dapat fair ang tanan. And most important sa ilang sitwasyon, dapat mo obey si Isaac sa Ginoo. Si Jacob man ang gusto sa Ginoo, di man si Esau. So unsay nahitabo ni Esau? Si Abraham, si Isaac, naa si anak pero wa niya matudlo ipagklaro sa mga pulong sa Ginoo. Mo nadaghan karon mga lalaki nga gustong mag-anak pamilya, di man gay kamao sa pulong sa Ginoo niya, gusto pa mag-anak. Ikaduha, wa po'y ikabuhi. Mao na nga daghan kayo karon ang bag-ong tubo nga gipanggamit sa yawa. Nganuman, ang mga bata karon wa tudlo sa ginikanan ug saktong doktrina. Unsa may gitudlo, relihiyon, nya makahatag din ng espiritu sa Ginoong relihiyon. Ang buhat ana nasunod. Mo na daghan kay mga bag-ong tubo karon tuwa sa mga buhat daotan, pagpangilad. No, makita nato nga unsay buhat ginikanan nga daotan, palahubog, sa unsa mga sugarol, ni kapi ni sunod pod. Makita nato nga the same cycle of life lang, ano man, the same ramasad ang ilang ginabuhat sa ginikanan, mausad ang anak. Wa gid manurture sa sakto nga doktrina. Mo na no, lesson sana no sa mga kani-ganing wa pa makaanak, wa pa makapamilya, nga dili gani ta maayo sa pulong sa Ginoo, wa pa ta makamatngon sa kamatuoran, labi na wa pa maluwas or naluwas na ba, wa pa gyud nakanurture kay kuwang pa kay knowledge. Ayaw sa pagminyo, ayaw sa pag-anak. Ilig-on sa imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Pero kay desire man gyud nimo nga ganahan ka magpamilya, ilig-on sa inurture sa imong unahuna pag ministry sa pulong sa Ginoo. Aron ka kamao ka mo handle sa pamilya, kung puhon ganahan man ka mag-anak, makahandle ka sa imong mga anak, matudloan nimo. Dili susama ni Isaac, wa gyud niya tudluan si Jacob. Mo na si Jacob unsay nahitabo, mamasboy na hinuon kayo, mutuo dito sa iyang ginikanan, dili mo barog sa kamatura. Mo na resulta karon nga daghang mga anak karon sa kalibutan nga mas palabihon gyud nila ilang mama, kung asam sila ilang paborito, mama papa, palabihon gyud nila ilang mama, ilang papa kaysa sa ilang kaugalingon. Kita na nato nga wa gyud nila hatagi og equal lang. Dapat equal lang, balanse lang, di gyud labihan nato pag igugma gyud aning pamilya. Siguro ilang motivation sa gusto sila magpadaig silang pamilya. Dapat ibalanse lang nato, kay kani gitagaan namang kita ani og kuan ani, nga ibalanse nato nga sakto, unsay sakto mo atong buhaton. Si Jacob nahimong mamasboy, unsay sutudlo sa mama, mao po'y iyang barugan. Mao nang ang mama atong sundon, ang ginikanan atong sundon, amahan atong sundon, nya watay kamatuoran, sayop sad ta. Mao na nga nitabo ni Jacob, gisunod niya iyang si Isaac. Mao ni mahitabo gyud nga may example to si Isaac. Di man kay siya mindful sa pulong sa Ginoo, wa pud siya mag-meditate pulong Ginoo, no? Wa pud siya mag kaning muobey sa pulong sa Ginoo. So unsa man nahitabo niya, imbis unta siya mo guide sa iyahang asawa, no, si Rebecca, dapat siya untay mo guide, asig siya nanuoy ni sunod ni Rebecca. So nabalik na punta ani sa Garden of Eden nga si Adam ni sunod sa iyahang wife mo, si Eve, o ni kaon pog apple, o mao gyapon istayla karon diha ni Isaac nga kung say gitudlo sa iyahang wife nga si
si kani si Jacob ipada dito siyang brother niya kanarabang brother ni kanaraba sa laban nagsimba ra ba nagjus-jusan o gipada dito o wa pod mingon si Isaac ayaw okay utro man pod siya sayop man sa daan kay gipili man niya iyang paboritong anak si Esau. Mao ni ang lesson ani kita sad nga laki ta nga Kristohanon kita dapat motudlo sa atong paris nga babae. Dili pwede nga ang babae tudloan ang lalaki. Ato naman ang gibasa. First Timothy 2 nga ang babae wa gyud na siya authority sa laki. Dili pwede nga ang babae tudloan nimo ang lalaki sa sakto kamatuoran sa mga pulong Ginoo. Dapat ang mubarog yun ang lalaki. Basa na First Timothy ngo si Paul chapter 2. Dapat ang lalaki dapat maoy mas maalamon sa pulong sa Ginoo. Pwede pod ang babae nga mas maalamon, pwede pod ang babae nga maalamon susama sa iyang paris, pero ang magbuot gyud dapat gyud ang number one gyud nga magbuot ang lalaki. Kay ang lalaki di gyud na pwede butan og babae. Maghisgot lang tag spiritual matters. Hisgot lang tag mga pagdesisyon, no, nga subay sa kamatuoran. So tanawa, unsay nahitabo nila nagkagubot-gubot na hinuon sila. Okay, tungod si Esau perting sukuan ay hatred. Makita po na nato karon no ang hatred sa pamilya, mga anak naa. Tungod man na sa mga ginikanan, wa matudloig tarong. So kani gipaadto si Jacob dito, tanawa unsay nahitabo ni Jacob noon, na miserable na noon, 7 years iyang iyahang bayaran para sa ni Rachel kay naibog siyang Rachel kay gwapa gid mas gwapa pang Leah. So sa may nahitabo ni Jacob o gideceive siya o mao pod ni iyang gideceive iyang papa siya pod na-deceive pod siya. Mao gyapong kuan na siya iyang gibiktima iyang amahan si Isaac iyang gideceive kay tungod wa man siya mosalis Ginoo nga siya ta bagyoy himuon nga channel of blessings siya successor unsa to iyang gideceive yung papa iyang amahan diha pod gideceive siya ni Laban mo na nga ni serve na sad siya 7 years so another 7 years 14 years tanan 13 yang sugak antos iya yung gi-injure tanan sa iyang gugma mao na nga daghamtang makuha ana nga tungod sa gugma iya na lang gi-injure ang tanan para maangkol niya si Rachel. O sama sa naaning atong pag-Bible study bisan pagpila ni kabungtod adtuo nato kung desidido kita, interesado kita, gugma kita aning Ginoo nato, kaila gyud ta, gisaligan gyud nato bisan pag napo kabuntod nga adtuo nato. Kani pakahang maglingkod lang ta sa balay, magpa-electric fan, magpaayahay, magpa-load tag cellphone. Kana pakaha magpa-load tag cellphone nya maminaw ta or mo tabi ta diha no nga way labad di ta maabugan sa gawas way traffic no di ta ma-distract mga katawhan kana pagkaha o kaning mga interesado gyud bisag napo pa kabuntod adtuo na so kanang mga dili interesado bisan pag dunula na nimo dira dunol na kayo hungita na o wa nay buhaton di gyud naganahan kay di man interesado so natay makuha nga lesson ani nga even si Jesus Christ siya Ginoo ni kanaog lang gid siya diri wa say sala ang tao daotan di motuman niya Genesis chapter 6 verse 5 nga ang tao puno gid pagkadaotan kabaw na sa motibo sa kasing-kasing nga ang tao di gid mopili niya grabe gid ang pagkadaotan gihapon iyahang gipakanaog ang iyang kaugalingon pinagi ni Jesus Christ ug namatay siya sa tanang mga makasasala para sa atong kaluwasan. Bisan sakit ang pag-antos niya dito sa cross, pagbunal, pagbira sa bunal, tangtang tanang unod niya, perti niyang antos sa kasakit ug kainit. Gilangsang dito siya sa cross sa mga taong dautan. So makita na to nga gi-injure na ni Jesus Christ usama sad ni Jacob nga gi-injure niya out of love niya ni Rachel. O mao ni tungod sa iyang pagigugma ni Rachel, gideceive siya ni Laban. Unsa naman sa nahitabo ni Jacob og ni Rachel. Diha nga gihatag na ni Laban
papa ni amahan ni Rachel sa may gibuhat ni Jacob, wa siya moobey sa word sa Ginoo. It is because tungod sa negligence ni Isaac. Wala niya manurture si Jacob sa pulong sa Ginoo. Muna si Isaac, nadala-dala niya ang espiritu sa iyahang amahan. Mao na nga nag-doubt siya, disobey siya sa promise sa Ginoo ni Abraham, successor siya, mabitaw to ilang gilugan og blessings, channel of blessings, successor siya sa blessings, gilugan nilang Isaw, kay gipabaligya ni Jacob ang birthright ni Esau. Nya karon nga naa na siya dinha sa sitwasyon nga naa na siya gusto nga mapangasawa, unsa man na itong message sa blessings, I will multiply thy seed. Susama sa kadaghanon sa kadaghanon sa mga bituon, ingon sa Ginoo nila. O nya unsa may nahitabo nga di man makaanak si Rachel. So unsay nahitabo nila? Matod pa si Marshall, no, gabut-buot sila ilaha nga mga buhat, ilang kaugalingon. Wala sila magpaabot sa Ginoo, wa sila mag-pray. Wa sila mag-mindful sa Ginoo. Unsa may gibuhat, gipasagdan sila sa Ginoo, mao na nahimo na og 12 ka buk ilang anak. Perting daghana nga man tungod sa pagsuya-suya sina-sina. Nasinam sa tong usa, gikuha po niya yang maid o anaki po ni. Ug kato sang maid ni Rachel kay di man siya kaanak, susama ni Sarah god. O kay di man kaanak si Sarah ni Abraham, unsa may gibuhat ni Abraham, gihatag niya si katong iyahang maid niya. O nakaanak tog Ismael. O niya unsa may giingon sa Ginoo nga makaanak ka Sarah. O kay ikaw mahimo na kog mother of all nations. So unsa gidisobey ni Sarah ang pulong sa Ginoo, nagbuhat sa iyaha yang gi-offer yang husband sa ilang maid. Unsay pagkahitabo, pagkahuman nagka-suya-suya ay na. So mao pud ni kang Jacob karon tungod di man kaanak si Rachel. So unsa may nahitabo? Si Rachel, iya pong gikuha ang iyahang maid, iya pong gipaparis ni Jacob. Mao na nagkaanak pud sila. Duha. Nya si Leah gusto man sad siyang daghang anak kay kabaw man siya nga hated siya, dili siya love ni Jacob. So iyang padaganon niyang anak aron naa siya ikarason ni Jacob nga siya mo'y pilion. Bantay ta uban mga tao nga padaganong anak aron di makabiya ni. Ganon ta ning anak aron di gini mo biya nako. Mao nang nahitabo sa pagka karnal. Mao na nga pero yung daghanak anak ni Jacob og mismo siya wa pud niya natuman pag-nurture sa iyang mga anak. Malapiteng gubutaan ang Israel. Kay mismo ang amahan, wa man manurture. Kay diha padaan sayop ang mga buhat. So magikan gina sa ginikanan, giun sa pag-nurture ang mga anak. Mao na nga, pagdigit spiritual ang ginikanan, mahimo sa nang karnal ang mga anak. Ug mag-anak-anak na sila, magkasunod-sunod na, mo na magkadaghan na sila, ang mga buhat, cycle lang, balik-balik. Mao na nga pasalamat sila sa grasya sa Ginoo nga bisan pa man no sa gibuhat ni Isaac no. Isaac ni Jacob sa iyang pamilya ang Ginoo faithful gyapon, gi-bless gyapon sila sa Ginoo pero most of their life diha sa Israel puno gyud sila sa mga consequences tungod nagsimba man gyud sila Diyos-Diyosan bisan si Solomon tingdaghan nag-asawa simbang Diyos-Diyosan. Mo na nabungkag yun ang Israel. Wa gyud sila makatuman sa balaod sa Ginoo. Mo na nga tagaan sila New Covenant. Ang New Covenant tagaan sila espiritus Ginoo aron moobey sila sa balaod sa Ginoo. Kay ang ilang kaugalingon wala espiritus Ginoo, di man sila katuman sa balaod sa Ginoo. So mao gyud na kita karon wa jay maayo nato sukad pa sa kaniadto throughout all generation ages wa gyud maayong tao nga nakaubian ng Ginoo. Mao na nga nagsalig ra gyud ta sa grasya sa Ginoo. Ay buong lang ta nganong naamang gitaw maingon ako ray makaluwas.
ang amorang religion makaluwas. Moobey ra kita sa 10 commandments, pabautismo tag tubig ug sa unsa ilanggan magpinitensya ta, magdepende ta sa buhat. Nga sukad pa gyud sa tanang henerasyon sa history wa man gyud nakatuman anang Ginoo. Kay kung naa pa'y nakatuman ana, nanaunta na blessing ang Israel, wa man sila magka-blessing. Ang hinungdan naka-blessing sila tungod ramang gyapon sa Ginoo, gipadad-an sila og espiritu dito sa Pentecost. Nga nagpada ang Ginoo og espiritu di man tungod nag-obey sila sa pulong sa Ginoo, tungod man sa fulfillment sa promise sa Ginoo. Si Jesus Christ mo'y nag-fulfill sa law. Mao na nga na New Testament kay si Jesus Christ mo'y mo fulfill sa law. Sa atong panahon karon gi-abolish ang law kay bag-o na ang administration karon. Mao na nga mosalig sa dugo ni Kristo. So ang lesson jud ani, no, makita na to about jud sa pamilya. Unsa atong buhaton? Dapat no nga ato yung katunan ang pulong sa Ginoo aron mobarog ta sa atong kaugalingon, di ta mosalig sa atong mga ginikanan. Kay ang uban good mao gilang tudlo, unsay tudlo silang ginikanan mo ko lang pagkamatyan kay mao may lang namatan. Akong mama mao gyud pagtuo na mo sukad pa gyud sila pagkabata, so mao akong namatan, mao gyud akong pagkamatyan. Mao ni nga dili sundon unsay gibuhat sa mga ginikanan. Kita natay katungod nga magsusi ta sa kamatuoran. Atong ginikanan wa man magsusi sa kamatuoran, di ta mosunod nila. Mubarog ta sa tua. Dili ta magsigi tag salig sa mga ginikanan nga mismo ang atong ginikanan wa makakat-on sa kamatuoran. Mao na nga dili kita magpa-appreciate og mga parents kay moabot sa time no ang atong pagtuo nga kamatuoran nga nakaplagan nato sa grasya sa Ginoo mao ni lalisan sa pamilya. Mao na kung di kita kabiyaan ang pagpadayeg sa pamilya, di kita kabarus kamatuoran. Mao na nga ang atong pamilya parente nga wa sila magsunod sa kamatuoran, nya kita nakakaplag na tas kamatuoran, mahunong kita pagpadayeg nila. Kay pag naa na tay kamatuoran, unya sila wa sila magtumas kamatuoran, dumtan gyud ta nila. Kita sad magdumot sa tanila kay man sad sila moobey sa atong gituhuan nga kamatuoran. O nya naaditaan ang pagpadayeg pud nila. Musulti gyud na ang taong di mo ubian ang Ginoo, musulti gyud nag mga dautan sa mga niubi sad sa Ginoo. Ang kita sad nga naatay kamatuoran nga atong gisundan ug atong gibarugan, musulti sa tagbati sa mga tawo nga wa magsunod aning atong nakatunan sa kamatuoran. So mobarog gyud tag atuang desisyon. Dili ta magsigig salig anang desisyon sa atong pamilya nga wa gyud sila makakat-on sa pulong sa Ginoo. Nga ang atong guidance karon ang word naman sa Ginoo. Siya na may head of the church. So, mao ni no naagid ang pagbingkil na ang pagsinahay mao na perting yung daghanag anak ni Jacob yun. So mao na to makatunan, wala gyud maayong resulta. Wala gyud maayong resulta basta dili ta moobey sa Ginoo. Na experience na gyud na nato kitang tanan. Naabot na sa atong sitwasyon nga ni-disobey ta sa Ginoo kay gabuhat tag atoa ug nakita gyud nato wala gyud siya long term nga kalipay. Ang short term ra gyud siya nga kalipay, gamay ra kayong kalipay, tagaan na tag mga usa ka tuig, after ana makita na dayon nato ang disaster, calamity tungod sa atong mga buhat nga dili iya sa Ginoo. So importante gyud nga iya gyud sa Ginoo. Although faithful man ang Ginoo karon, bisan nasipyat ang uban diha, nagminyo nag-unbeliever, mo na nga napalayo sila sa Ginoo tungod grabe lang pagigugma sa kalibutan, gusto silang magdato. Faithful magyapon ang Ginoo, kung tinuod silang luwas, faithful gyapon ang Ginoo. Malangit gyapon sila pero mao ang mahitabo nila zero gid sila sa Ginoo, wa gid sila reward.
Kay wa man sa sila reward, diri sa kalibutan, mag-antos gid sila sa kapaitan, diri sa kalibutan. Wa ko magingon nga kung mangalagad tas Ginoo way kapaitan, naa ang kapaitan mangalagad tag sa dili. Naa gina. Pero mas worse gyud tong tawo ni disobey sa Ginoo. Arangan na lang ning naglisod ta nangalagad tas Ginoo kay no kay di man ta mo commit og mga buhat nga sala. Kay nangalagad tas Ginoo. Di ta mo commit anak kay sala na. So malesen gamay ang ato ang kabugaton. Naa na kabugaton pero minus-minusan. Pero dili mingon nga wa gyud kabugaton. I-compare nato ang mga taong bisyodor o i-compare nato karon nga nata sa Christian life. Kinsa may mas alaot, sila mas alaot pa. Alaot ta pero mas alaot pa gyud sila. 1 Corinthians chapter 15:19 ang taong way Ginoo, way Kristo, mo'y pinaka-alaot aning makaluluoy aning kalibutan na. Sobra pa sa eternal life kay diretsom gyud si pernoy kamatay ana. Wa man gyud kumpisal sa leaders religion may tabo ana. Wa man gyud mga pag-ampoy ni kamatay ana, diretso gyud na sa impierno. Luke 16 na mapakita dira nga ang taong dato namatay, diretso siya sa impierno. Basa ni nato 35 man ni siya ka verse na diri ang mga sugilano na sa kang Jacob, no? May tungod ni Laban og ang mga 12 tribes na naananhin sila diri. Nya kining mga kuan ari lang kuari 25 dayong diri nako sa 32 33 anara. Murag tulo o upat nga verse tingali ni ako ning kanon ha. So diri ko 25 magsugod. Og kini nahitabo nga sa pagkabuntag tan-awa kadto mao si Leah ug siya miingon ngadto ni Laban. Si Jacob niya, si kan Jacob ni siya ni unsa ba kining imong gihimongan ni kanako? Niingon si Jacob, wala ba ako mialagad kanimo alang ni Raquel nan ngano nga ikaw miilad kanako? Kini gud si Jacob duha na niya nga naasawa diri si Raquel og si Leah. Unya ang iyag yung nagustuhan ani, akong gibasa ni, ang iyang nagustuhan si Raquel ang kamanghuran. Wala siya ni Leah. Apan mabasa nimo diri, no? Niingon siya, nganong imo na pud kong giilad, kining pagpangilad mo ni sinugdanan ba? Sinugdanan sa murag kagubot. So sa ato sa nang kinabuhi, mangilad na ganita, manglimbong ta, ani ay daghan na tong mga consequence, no, sa atong mga kinabuhi. Sa ingon ani karon kay giilad man siya. Ari ko sa 25 usa. 25. Kining Genesis atong mabasa dire nga ni Arya po'y pagpamangilad kanabang mangilad panglimbong. Makita sab nimo dire nga si Jacob nakakaplag aning duha ka mga babae nga si Leah ug si Raquel. Niingon siya dire nakagusto man siya ni Raquel. Mao iyang nagustuhan una. Kay malunot nig mata si Raquel, mo yang nagustuhan. Apan ari ko diri sa 25 ngadto pud 32, 33, 34 ana. Og kini nahitabo nga sa pagkabuntag tan-awa kadto mao si Leah og siya miingon ngadto ni Laban. Ingon si Jacob, nibong naman is Jacob nganong naa si Leah nga si Raquel may yang gustong serbisyo hag 7 ka tuig. Unsa ba kining imong gihimongan ni kanako? Mao ni sulti ni Jacob. Wala ba ako mialagad kanimo alang ni Raquel nan ngano nga ikaw miilad kanako? Ni ay pagpangilad gihapon no? Kini nga chapter dunay pagpangilad gihapon. Nangilad si Laban ni Jacob, mao nasuko ni si Jacob sa iyahang kintang uyuan. Suko ni. So, sa ato sang kinabuhi bitaw no, kining bitaw naatay mga buhaton nga dili maayo, kining mangilad taon sa ato mga buhat nga supak kabubuton bitaw sa Ginoo, dili gyud maayo. Kay dunay kagubot nga mahitabo. Mo man kini ato naman ning nabasa sa nangagi nagkaguliyang ang mga sakop,
mga kaliwat ni Abraham ni Sarai gumikan niining mga ni supak sila sa kabubuton sa Ginoo ba. So sa ato sang kinabuhi karong panahon sa grasya ug magsupak-supak tas pulong sa Ginoo, wa magpasabot nga walay silot. Dunay silot kita sa Ginoo. Dunay yung judgment ang Ginoo kanato. Kanahimot ta usa ka Kristohanon. Dunay silot na to hukman matas Ginoo sa atong kinabuhi nga Kristohano na. Mo nga lisod ning mangilad ta. Oh, daghang tao ron nag-claim og Christian pero mangingilad lang gihapon. So dili maayo aron way masuko nimo di ka magbuhat og dautan. Unya miingon sa 26 niingon si Juan ani si Laban. Og si Laban miingon sultihan niya si Jacob. Kini kinahanglan dili mahitabo dinhi sa among dapit sa paghatag sa manghod sa dili pa ang kinamagulangan. Ako ning naisip ba sa nagdaang kapanahunan dito ko sa Mindanao, nakita nako ning kining mga pagtulunan gyud sa mga tao kaniadto dili pwede nga ang manghod muunang kaminyo unya ang magulang naulahi dili sila mosugot. So bisan sa mga Katolik gani no sa mga Katoliko nga mga pagtulunan kung ikaw magminyo manghod ka mubayad ka aring imong maguwang duna kay bayronon. Mao ning sitwasyon na nakaingon ko hala no ni adi ay ning mga ingon ani nga dili mosugot ang ginikanan magminyo ang kamanghuran kung wa pa to maminyo nilaktaw ba kung baga nilaktaw ka tung naani nakaingon yun ko kay naamang ko nagyud ko'y igagaw nga ingon ani naggubot yun sila dito sa Mindanao naggubot sila kay nagminyo man tong manghod og una dahil ang magulang gilaktawan naggubot sila kay di mo sugot ang akong uyuan karig yung maguwang mo yung unang kaminyo kaysa manghod. Kuya ako ning nakuin ko hala naalagi ni diri sa Genesis kuyawa ato nila nung akong mga kaparintihan sa Mindanao mauni ilahang gihimo nagkaguliyang sila gumikan anang pagminyo sa manghod nilaktaw sa magulang unsay gibuhat aron madayon ang ilang kasal no nagbayad ang lalaki didto sa babaeng magulang. Mao gyud ni akong nakita gyud ani ba ingon ko unsa di ay ning mga pagtulunan nga ingon ani tinuod ni kaya kung nakasaksi man ko tinuod ni dili pwede ingon sila ba dili pwede nga kanang ang manghod mo una diri sa among dapit mo imo nagkaminyo akong ihatag nimo karing magulang dili siya mosugot apan mao lagi kini bitaw nahitabo nila no nakita gyud nako unsa gyud ang Ginoo sa ilahang mga kinabuhi ba sa mga sakop ni Abraham iyang mga apo iyang mga anak nakita nako nga ang Ginoo nagbuot mo magbuot makita nimo diri unsa ang mga gisulti sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi ba muapil ang Ginoo naagyud diri karon ari nako diri no mao ni akong na kuanan sa 26 no 25-26 nga kinig yung pagkaminyo sa mga katawhan sa nagdaang panahon kay mismo ako kuan man gyud ko sa akong maig-agaw no nagkaguliyang gubot sila hapit di madayon ang kaminyoon tungod aning manghod og magulang nga magminyo gyud ang manghod dayon ang magulang nilaktaw kuyaw kay ning mga klasiha sa mga pagtulunan ambot na pabakha ni karong panahon na no wa ko kay bawog na apa ba ni kay sa unag yung panahon ako mga igagaw inana kagubot gyud akong mga uyuan mahitungod anang kaminyoon nga ingon ana so ari ko dire kay nakita man ni nako nga pagtulunan man ni nato ba nakita nako dire unsa gyud ang pagkuan sa Ginoo sa mga sakop ni Abraham no itabangan gyud ni niya naagyud siya mga gihatag siya magbuot unsa man gyud unsa ang buhaton ni Jacob unsay dapat niyang buhaton duha may naasawa ni Jacob aning basahon nato kaning 29 duha kay diri 30 di ana gyud ang kaguliyang 40 gyud lisura sa mga tao sa naging panahon no ang ila bitawng pagkinabuhi sad daghang kaayo nga mga kanabang wala to mahibawi niya karon mao na diay ni atong nahibaw-an mo ni atong nahibaw-an learning gyud natay nasabtan ani so tanawa ko diri unsa no mulaktaw ko ari ko diri
diri ko sa kuan 31 usa 31 32 anya diri og sa diha nga ang Ginoo nakakita kay nagminyo man yun naminyo man ni si Jacob ni Raquel dayong nahimo pod niyang asawa si Leah di naggubot sila doon na tayo makita nga kagubot apan ang Ginoo ang Ginoo appeal gyud intervention sa Ginoo niingon siya diri ug sa diha nga ang Ginoo nakakita ni Leah gikasilagan siya miabli sa iyang taguangkan apan si Raquel dili na manganak niya gyapon di manganak parehas sa tong ni Saray dili manganak si Raquel apan si Leah maoy giabrihan sa Ginoo ang iyang taguangkan aron maka anak sa kang Jacob ni sa kang Jacob gaduhan may asawa niya si Raquel asawa po niya si Leah ug diri na magsugod ang kining mga ngalan sa 12 tribes diri nako nakita ba mao ni ang ilahang mga ginikanan ang ilang mga kagikan nakita nako diri unsa ang gisulti niingon diri matud pa diri sa Ginoo nga giabrihan niya ang taguangkan ni Leah aron siya manganak og niya og si Leah nanamkon og nahimugso sa usa ka lalaki og siya mitawag sa iyang ngalan nga si Ruben mao na ni sila sugod na ni Ruben katong 12 12 tribes of Benjamin mao na ning mga ngalana kay siya miingon sa siguro ang Ginoo nakakita sa akong kasakit busa karon ang akong bana mahigugma kanako mao iyang gisulti nakakita kuno ang Ginoo sa iyahang problema tungod kay ang higugma gyud unta ni ani ni Jacob karimang yang manghod si Raquel unya naabot naman siya aning lugar dinhi na si Leah namang iyapong na asawa ug mauni naghatag og mga anak kini si Leah unom ni iyang gihatag nga anak pila pa ni diri murag 4 pa ni karon unsay gisulti pagbuot gyud sa Ginoo ang Ginoo naagyud siya mga gihimo ba para aning mga classroom kining mga tawo sa nagdaang panahon naagyud siya gihimo iyahang mga pagbulutan so karon nanganak siya si Ruben kay siya miingon sa siguro ang Ginoo nakakita sa akong mga kasakit busa karon ang akong bana nahigugma niya sila na po'y nagpuyo ani ni Jacob karon tan-awa sa 33 og siya nanamkon pag-usab nanamkon na po siya nanamkon pag-usab og mihimugso sa usa ka lalaki og miingon tungod ang Ginoo nakadungog nga ako gikasilagan busa siya mihatag kanako niini usab nga lalaking anak giusban gyapon nagyapon si anak usa og siya mitawag sa iyang ngalan nga si Simeon ikaduha na ning mga anak nga mao ni ang 12 ka 12 tribes 12 atong mahibaw-an diri nga ang Ginoo nihatag gihapon og mga panalangin ining mga tawhana kini sila bisan pa man sa kagubot sa ilang mga kagikan nga si Jacob kay si Jacob gyud mao man lagi ni gihimong Israel mo ni ang iyang ngalan nga si Israel kini Jacob mao ni ang Israel so gitagaan siya mga anak duha 5 diri 4 ang iyang gihatag nga anak kang Leah sa 34 ug siya nanamkon pag-usab tan-awa og mihimugso sa usa ka lalaki ug miingon karon niini nga panahon ang akong bana may usa nga ni kanako tungod kay excuse me tungod kay ako nanganak og 3 ka lalaki kaniya busa ang iyang ngalan gitawag og Libi ang iyang ngalan gitawag og Libi mao ni ang iyahang ikatulong anak ni Jacob kang Leah ug siya nanamkon pag-usab 35 last verse ni ug siya nanamkon pag-usab og mihimugso sa usa ka lalaki ug siya miingon karon ako mudaig sa Ginoo busa siya mitawag siyang ngalan nga Judah og mihunong sa pagpanganak atong nasabtan bot sa Ginoo ning tanan dunay intervention ang Ginoo dunay gyoy kalabutan
ang Ginoo kanunay sa ilang pagkinabuhi ni Jacob gikan ni Abraham hangtod na karon ini ni Jacob kay ni ananing asawa ni Jacob duha ka buok og si Leah moy iya nga na asawa gyud tungod kay si Raquel wa man manganak, si Leah moy nakaanak og upat ka buok, sinugdanan na ni sa pagkaylap sa daghang mga kaliwat ni Abraham. Kini si Jacob. Niya na sinugdanan kay sa 30 kung imong basahon, ako maning nabasa, daghan na kayo ang mga entrante na daghan na kayo mga apil na gyud kadtong mga 12 ka mga ngalan. Nigsunod nato nga kuan sa 30, no? Nanay mga naagya ang kasina. Makita nimo ning mga katawhan sa nagdaang panahon, dili gyud ay mawala kanang mga kasuya, unsa ang mga dapat buhaton nila, inana, nagpabili ning mga kasina, kaning pagpanglimbong, nagbili gyud. Ajud, nagpabili ni. Now, atong kinabuhi karon, atong makita diri ang aral dili nga, ining atong pagtulunan karon nga, nagpabili ning kagubot, kasina, dili magkauyon sa mga labi na gini karong panahon na sa atong mga baruganan, magsumpaki na gyud ta. Magsumpaki na gyud ta sa tinuod lang. Kun mo ni nya ang Bible nag-ingon ra bang di ta magkigsumpaki ining mga tawo nga mga unbeliever nga wa gyud kay lagkin sa ning Ginoo, no? Porteng daghana agree gyud ko sa imong gisulti diha sa GC akong gipangbasa tinuod gyud, no? Mao nga kita bitaw no sa atong kinabuhing Kristohanon, dapat magyud ta maglig-on sa mga pulong sa Ginoo. Maglig-on gyud ta kay kita og di gyud ta maglig-on sa pulong sa Dios, niya ni muguha gining atong unodnon nga kinabuhi. Muguha ning pagpangilad, pagpanglimbong, nya kaning masuya ta, masina ta, nagpabilin gyud ay kay dinhi dapita ang atong gipangbasa sa kaagi sa kinabuhi ni Abraham sa iyang mga anak na ni Sarah, Jacob, si Laban, ni ay daghang kaguliyang tungod kay ang Ginoo, nalimot sila sa saad sa Ginoo, mong buhat sila dili maayo. Nakalimot sila ani, apan ang Ginoo wa gyud mo biya nila. Muna akong pag-intindihan ni no, wa gyud mo biya ang Ginoo tungod kay sila duna gyud gi-promise ang Ginoo sa mga kaliwat ni Abraham nga silang tanan nga mga kaliwat naay blessing, naay mga panalangin. Makita sa ninimo ni mga panalangin karon nining mga daghang simbahan nga sagsige na lang panalangin. Di ay panalangin tanan, murag hutdo na lang nila tanan. Naa sila ning mga ato nang nabasa ning mga nagdaang mga chapter nga bisan sa ato ganing pagtulunan nga wala na gyud mga healing ug wala pod kanang mga blessing sa physical. Na ani mao ning atong gipangbasa nga nasayod ta sa mga nahitabo sa nagdaang panahon gikan ni Abraham, gikan pa sa atong Ginoo nga nasuko sa mga tawo wa mo ilan niya no. Makita nimo daghan na kay tag nagian giya patas Genesis chapter 1 nya karon Genesis 30 na tano nga atong nabasa 29 30 na sunod mga adlaw. Makaingon ko nga ang Ginoo bisan pa sa mga tao nga nagpabadlong, karon gud panahon sa grasya man ron, bisan ang tao nagpabadlong og taman sag unsan lay gibuhat dili mo tuo sa iyang mga pulong, wa gyud pagpamalandong, wa tanan kay ang ilang kaugalingon ang ilang gisunod ug kaning ilang mga religion sa kalibutan nga moy ilang gihimong Ginoo, kining mga Hudyaka tanan. Wa gyud ang tao kasabot hangtod ning panahon na. Usbo na magbalik-balik na gyud og sulti, mahuman na lang ang grasya mo balik na ang Ginoo kung kanusa siya mo balik wa tay kasayuran, inigbalik sa Ginoo adto na sila. Nya unsaon pa man, no? Unsaon pa man gid nato? Mo bitaw nga ako sa akong kinabuhi, malipay ko nga naagi mga Bible study no kay nakahibalo nga ang Ginoo malipay nga hisgutan siya perme ug kini obey man ni pag buot man ni sa Ginoo moobita sa iyang mga word sa iyang mga pulong ba. So nganong nag-Bible study ta, ngano man nga naa tayon ani pagpalig-on gyud sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo nga aron di ta musimang, aron dili ta
buhat sa atong kaugalingon. Basa na ko GC no, nakaingong yun ko amin yun oy. Oh, nakaana yun ko. Tinuod yun ang mga gisulti sa pulong sa Ginoo. Mao nga sa akong kinabuhi kung mingon tang mupaling na ta, mubalik ta sa dati, dili na gyud bisag unsaon pa. Hangtod na ta sa pagbalik sa Ginoo kung kanus ang Ginoo mo balik. Daghang tao ron tay linog. Itakas linog ron perting balitaan ng usayngan ng TV. Daghang linog, ingon ay mga tao diri ay. Oh, ingon nga nanagyud ang Ginoo. Unya na naman kang Ginoo, unsa na may atong gibuhat, na naman kang Ginoo gyud. As unsa naman? Oh, wa na oy, ingon ko. Mang kana daw, no? Ingon nga nanag yung Ginoo si Teresita, no? Ang Ginoo, hay mang Ginoo ron. Oh, ang mga tao lagi das ibabaw na nagpista hangtod pas Domingo, ingon ko, nakaingon dili maayo. Mo nga ang mga wali sa magwawali nagsultis tinuod kay ang tinuod ang Biblia. Paitan ng mga tao diyang dapitan, no? Oh, kana bang wala gyoy sakto nga pagtulunan. Ang giingon lang nga physical kanunay, nahay mang espiritual nato ani. Panahon man ta sa grasya. So ako malipayon ko kanunay nga nagyoy mga Bible study bitaw no kay malipay man ko mag-andam-andam man ko mayon ko na naboy Bible study ron nindota oy. Maminaw ko, oh muapil ko. Oh, mo ni akong nahuna pirmi. Kay sa usa ka semana kining trabaho sa kalibutan purting kapuya. Oh, kining trabaho sa kalibutan purting kapuya gyud sa tinuod lang. Unyag di pug ka maningkamot nga mubasa-basa ading pagtulunan. Mo ni giingon nga kung naatay ingon ani, natay nagministry ta, mapugos gyud ka og tuon, mapugos ka og basa pagtuon, paminaw swali kay unsa may imong buhaton kung ikaw musangyaw na ka apara nako ako ra isa. Oh, kinahanglan nga duna ko'y armor pirme, no? Naagyo ko'y dala-dala. Kay lisura magsangyaw nga wa kay kaalam sa pulong sa Dios. Lisod ka kasangyaw ikaw ra mag-usara. Ikaw ra mag-isa magsangyaw. Unsaon na lang nato kung wa tay pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw nga sa kanunay pasalamat ko nga na ako'y mabasa sa GC, na ako'y makapaminaw kog mga wali. No? Ang tanang dungog ug himaya diha lang sa atong Ginoong Kristo. Amen. 31. And when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. So, ako lang explanation ani, makita na to diri sa Genesis 29 na ay divine intervention ang Ginoo. So, unsa kay mga reasons ani no makita na to diri sa maong chapter na ni-intervene siya sa story. So, number 1, makita na to ang fulfilling promise sa Ginoo. So, ang promise sa Ginoo ever since before is dito sa grandfather ni Jacob, Abraham, and father Isaac regarding sa blessing of their descendants. So, sa iyang pag-intervene dira sa kinabuhi ni Jacob and also sa iyang wife na i-ensure ang birth of children, kani siya mo ni siya fulfilling his promise to make Jacob's descendants as numerous as the stars. Og makita po na nato no even sad sa Book of Revelation na gikan gyud sa 12 tribes which is kani siya gikan sa mga anak ni Jacob no. Ang kaning sa gi-state ito sa Book of Revelation. So second, makita po nato nag-establish og lineage no. So, through the birth of Jacob's son, they would become the heads of the 12 tribes of Israel. So, nag-establish ang Ginoo lineage sa ilaha in which his covenant and plan for salvation would be carried out. So, ang kani siyang intervention lang is crucial sa continuation dira sa iyang chosen line. Na ikatulo pod makita pod nato diri na naapoy pagtudlo ang Ginoo diri lesson no sa ilaha. So ang pag-intervene sa Ginoo dira sa ilaha between Leah and Rachel, particularly dila ni Leah being blessed with children while si Rachel she remained barren or di siya makaanak. It would serve as a lesson no about sa sovereignty sa Ginoo, fairness. Unya mo ni siya giingon na in control gyud siya sa mga butang. So ipainomduman lang ni sila
Kay tungod manggod ang ilang kinabuhi murag sila na ang nagbuot. So kani lang siya ni-intervene ang Ginoo. This is to say to them na he is still in control. Siya ray magbuot and there is fairness. And also gusto sa pahibaw sa Ginoo sa ilaha na agi time sa tanan. So kailangan lang sila musalig sa iya. So kani tanan gibuhat sa Ginoo para mahibalik sila dira sa iyaha. It's because makita nato na sa ilahang sitwasyon murag wala naman gud nahisgutan ang Ginoo diri. Mura nagwalay part ang Ginoo ba sa ilang kinabuhi. But tungod sa panghitabo mo na makaingon ta na ang Ginoo gyud magbuot sa tanan. So siya mo allow ani na mga panghitabo, and that is to teach them a lesson na naa gyud siya, dili sila malimot na siya. Number 4, makita po nato ang nag-reveal ang Ginoo sa iyang power, same thing. So sa iyang pagbuhat tira no na giablihan niya ang womb ni Leah na makaanak, and of course sa kang Rachel, gi-reveal sa Ginoo na naa gyud siya power no over sa pagpanganak sa kinabuhi sa tao. So gipakita niya unsa gyud ang iyahang unsa siya kagamhanan na kaning mga butang nga dili imposible sa iyaha na siya makahimo gyud siya paagi. Og siya gyud magbuot sa tanan. So this serves as demonstration of his authority and control gyud. Kaya ang gusto sa Ginoo na siya gyud masunod, pinaagi ani ang pag-intervene. So kanay kalima makita nato na naasay pag-testing sa iyang faith, sa ilang faith. So ang pag-intervention nila dira sa lives si Jacob and his wives, this is a test of faith and trust in God. So gi-challenge sila dira sa perception sa blessings. Then gipa-remind sila no dira sa Ginoo na siya mo'y authority and wisdom dira sa unsay mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Kay ug makita man gud nimo sila na mangoy nang himog paagi nya ang mga naitabo sa ilang kinabuhi is dili na siya maayo kay nagsukwahi man gud sila. Una sad sa lugar sayop gyud to daan na gipadala sila dito no kang Laban, in which muna na mention na siya sa previous chapters na nagsaad na gyud ang Ginoo sa iya dito kang Abraham na dili siya iadto dito no sa iyahang kaliwat. However, tungod aning nag-decide sila sa ilang kaugalingon, so i-base nila sa ilang emotion, sa ilang feelings muna napunta sila sa tingani. So unsa may consequence makita gyud nato no sa mga history na gi-allow gini siya sa Ginoo na mahisulat ni dili tungod kay mahimong bati no ang history or panghitabo sa una, but this would serve as a lesson especially sa mga generation and also na dili na gyud mausab, na dili sa jud maayo ang consequence aning pagpanglimbong. So makita nato ang kinabuhi ni Jacob nahimo siyang miserable. Bisan man lang no na naay promise ang Ginoo sa iyaha na siya sa iyang seed it would be countless as the stars, managhan siya, nahitabo man bisan man na sa pagpanglimbong, pero makita nato ang kaagi ni Jacob dili lalim. Imbis na si Rachel ang iyang gitoil, ang iyang gitrabahuan for 7 years, but then unsa may nahitabo ato kang Laban, giilad siya, so ni trabaho siya another 7 years na dubli ang iyang hard work, no? Kay tungod ana. So makita nato miserable gyud ang usa ka tawo kung siya gyud dili gyud sila mo tuman no dira sa unsay giingon sa Ginoo. So kanilang gi-establish lang sa Ginoo sa ilaha na siya in authority na apa siya unya kabaw siya motuman sa iyang saad, pero saligi ko kay kani man gud makita nato sa story mura man gud nawagtang sa picture ang Ginoo. Kay ang ilang kinabuhi sila na lang unya straight gyud siya ba na ang nahitabo sa ilahang story is sila ra. Muna ang Ginoo nangitag paagi
gi-allow to niya na dili makaanak si Rachel. So of course, makita man gud nato gud na ang attention ni Jacob is naa na kang Rachel. So nahigugman niya pag-ayo si Rachel. So of course, makita na nato na ang Ginoo biya is a jealous God. So somehow dili man gud siya gusto na ang atong attention mapunta sa lain. Dapat kay hinumduman nato siya, angay nato siyang saligan, siya gid mo'y authority. Kay tungod sa kaning sitwasyon na makita man nato gud na si Jacob sa iyang naningkamot siya sa iyang kinabuhi kay para makuha man gud niyang gugma para kang Rachel. So babay no? Babay ang rason. So ang Ginoo sa di siya gusto na mahitabo na siya mo bitaw ni ingon diri. And when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb but Rachel was barren. So it was just being fair. Gusto sad sa Ginoo na si Jacob mobalik sad siya dira ba sa pagsalig sa Ginoo. So sa kingani sad na sitwasyon, mahinumdum bitaw sila na anaa ang Ginoo. Muna sa atong kinabuhi, miserable gyud ang usa ka tawo kung wala siya nagsubay dira sa pulong sa Dios. So anaay mga sitwasyon sa atong kinabuhi no, muna we will reap what we will sow. Kay tungod consequence siya sa atong gibuhat. So if we will reap good things, we will also sow good things. If we reap also bad things, muna niingon dito sa verses, a good tree cannot beareth forth bad fruit, neither does a corrupt tree bringeth forth a good fruit. So, kailangan sa atong kinabuhi, magsubay gyud ta sa pulong sa Ginoo. And ang history would serve as an example na dili gyud ni nato dapat na sundon, na at the same time makita nato unsay consequence kung kita mosunod gyud ta sa ato ang kaugalingon gusto. So there is a way which seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. So kana no, dili lang nako dugayon, all glory and honor, praises belongs to God. So Proverbs 14:12 to. Amen. 31 hangtod sa 35. So mao man naman nino na kani si Jacob gipalakaw ni siyang mama sa lugar kung asa nagpuyo yang igsoon nga si Laban, kay patyon man gud si Jacob ni Esau. So mo ni karon no nga sa pag-asawa ni Jacob, naasawa niya ng si Leah pamaagi sa paglimbong ni Laban. Pero ang batas man gud nila, dili pwede maminyo ang manghod kung wala pod ang magulang. Pero ang gihigugma gud ni Jacob, which is si Raquel, ang kinamanghuran. So ari ko sa 31, ug sa diha nga ang Ginoo makakita nga si Leah ikasaligan siya miabli sa iyang taguangkan apan si Raquel dili manganak. Sa 32 og si Leah nanamkon og may mugso sa usa ka lalaki ug siya mitawag sa iyang ngalan nga Ruben, kay siya miingon sag siguro ang Ginoo nakikita sa akong kasakit busa karon ang akong bana mahigugma kanako. Sa 33 og siya nanamkon pag-usab og may mugso sa usa ka lalaki og miingon sa tungod sa Ginoo nakadungog nga ako ikasaligan busa siya mihatag kanako niini usab nga laking anak og siya mitawag nga iyang ngalan si Simeon. Sa 35 og siya nanamkon pag-usap og may mugso sa usa ka lalaki og miingon karon niini nga panahon nga akong bana mahiusa nga ni kanako tungod kay ako nanganak og tulo ka lalaki kaniya busa ang iyang ngalan gitawag nga Levi. Sa 35 og siya nanamkon pag-usab og may mugso sa usa ka lalaki ug siya miingon karon ako modayeg sa Ginoo busa siya mitawag sa iyang ngalan nga Huda og mahiyonong sa pagpanganak. Ang pagkasabot nako ni bersikulo ani ba kay kani man gud si Leah na siya'y attitude niya sa pagka-envy ni Raquel. Na siya ang kasina kay tungod wala man gud na in love si Jacob sa iyaha. So sa iyahang kinabuhi sa matag adlaw, wala siya laing gi-desire kundi higugmaon siya ni Jacob kanang tagaan siya oras, tagaan siya attention ba as a mag-asawa dapat naagoy oras sa matag usa. Pero si Jacob murag wala siya'y kuan kay ni Leah gani mo nang naay siya'y kasina kay Raquel. Murag nakipagkompetensya sa iyang manghod. So naa man gud ning ani nga batasan sa una hangtod karon. So mao po ni sa akong ma-apply sa ari panahon sa grasya ba, kung sa kinabuhi sa mga Christian karon, kung wala gyud siya saktong kamatuoran no, wala siya sa kamata sa
unsay tinuod nga gospel sa panahon sa grasya, makita nato ang palibot ba ang mga tao nga walay guidance sa pulong sa Ginoo, ang pagkipagkompetensya, paghigugma sa kalibutan. Lahi man karon ang mga tao karon sa we're in the last days na, makita sa kinabuhi sa tao una mamatay no ang paghigugma sa kwarta og ang kabisi sa kaminyoon, ang babae lalaki dili mabuhi walay partner. Mao gyud na karon pero ang will sa Ginoo tanang tao gusto maluwas, dili na ang kabisi sa kaminyoon pagpangitag kwarta pero gamay ra gud ang tao nga mosunod ani sa panahon sa unsay gisugo sa Ginoo ba kay Paul. Mao ning karon nga ang mga tao kung wala gyud siya kamatuoran, makita gyud nato ang ilahang attitude, ang buhat sa unod. Muna nga luoy kayo sila ba, wala ba sila walay kahadlok sa Ginoo, wala sila gapangita ba, wala sila ga-examine kung ang iyang kamatayon asa padulong. Ang Bible nagtudlo gud naay impyerno, pero problema sa mga tao wala po sila gapangita kung unsa gud ang kamatuoran. Nagbase lang sila sa unsa ang balaod diri sa kalibutan, dili ang balaod sa Ginoo which is ang spiritual, ang pang-eternal life. Nga kita mo ni nga kita nga ambassador of Christ, mo ni ato ang obligasyon nga mag-share sa pulong sa Ginoo, i-share ang kamatuoran para ang ilang kalag maluwas po sila makabaton sa kamatuoran. Pero makita mo gyud nato nga wala gyud sila gana mo apil, labi na sa mga buta, daghang buta karon. Bisan hangtod karon naamang gyud nakabasa kay Paul, pero tungod sa ilang kasing-kasing sa ilang desisyon, mas makita nato nga unsa gud ang ilang gi-priority which is ang kalibutan. Kay makita man gyud nato sa bunga, kita nga rooted na tayo kay Paul, makita gyud nato unsa ang motibo sa kinabuhi sa tao ba. So ang kasuya gud ang kasina naa gyud na siya sa karaang panahon hangtod karon. Muna nga ang tao gyud angay gyud siya nga mabusog ang iyang kalag sa pulong sa Ginoo. Kay sagara karon ang kasina man gyud ang kainggit sa tao no pag dili niya mo overcome, naa gyud ang patayan labi na karon diri sa UAE. Sunod-sunod ay gipangpatay puro Pilipina tungod kay nagdoble ang ilang mga karelasyon, labi na ang ilang mga uyab nila kuan mga Arabo. So delikado bisag sa Pilipinas man dili lang man diri tungod sa mga kasuya ba. Muna nga ang kinabuhi sa tawo nagdumala gyud sa yawa, ang espiritu gyud sa yawa. Tungod kay wala pa siya natamnan sa pulong sa Ginoo or depende kung bisan nakabasa man siya pero wala pa niya gi-apply sa Ginoo, wala pa pag-ubi, muna mangibabaw gud ang iyahang kainggit o unsa pa iyang mga nakita diri sa kalibutan. Kay ang tao angay gud maluwas sa grasya, dili lang sa balaod, dili lang magbase sa balaod sa kalibutan. Kita na magaton ta sa balaod pero wala na ta ani, mosunod ra gyapon ta pero dili siya angay nato tagaan nato priority no mo na nga natay oras sa pagbasa, pag-attend sa Bible study para sa atong kalag mabusog ta. Mo nang balanse lang gyud natay oras sa kalibutan, naputay oras sa pulong sa Ginoo. Kay ang minuto naa man gyud ang kasipyatan. Pero ang kanindot pang sa tua natay pag self-control mo na nga makabantay ta sa mga buhat sa yawa. Mo nang natay limitasyon lang. Ikumpara nato sa una nga nata sa bakak, pataka lang tag sungag mo nang wala tay kalinaw sa panginabuhi. So mao ra ninyo ang mga anak ni Liad Ari upat pa man ang gimension, mao na ni siya bilong na ni siya sa 12 tribes. So mao ra ni akong masabtan ani nga chapter. All glory and praises belong to God. Amen. 29. Ari ko magsugod sa atong kang Sister Sita Bitchingko. O kini nahitabo nga sa pagkabuntag tan-awa kadto mao siliya og siya miingon ngadto ni Laban. Unsa ba kining imong gihimo nga di kanako? Wala ba ako mialagad kanimo alang ni Raquel? Nan ngano nga ikaw miilad kanako? Ang tinuod ani nga kusugilano no nga si Jacob ang iyag yung higugma ani si Raquel, wa siya may higugma ani Leah. Kay si Raquel matahom mo nay iyang mo gina diya sa mo gina iyang higugma niya kay lahi man ang patakaran dito sa ilang lugar ni Laban
nga dili man mahimo nga una maminyo si Raquel kay ni Leah mo ni diri sa 26 ug silaban mingon kini kinahanglan dili mahitabo dinhi sa among dapit sa paghatag sa manghod sa dili pa ang kinabuglangan. Na una gyud ang kinabuglangan usa ang manghod. Muna ilang kuan dito kalakaran dito sa unang panahon dito sa ni dapita dito sa ilang lugar na unahon yun ang kinabugulangan o sa ang manghod. Unya kay ang nahigugma mo gini si kuan kani si Jacob ni Raquel. Munang nakaingon siya nga nganong miilad ka kanako nga si Raquel man akong gialagaran sa 7 ka tuig. Munang ang iyang pagpangalagad sa 7 ka tuig nahimo yung natuman pero ang iyang naunag yung gialagaran mauna si Leah kay si Leah may gihatag sa nilaban kay siya may kinabuangan kay dito dapita dili mahimo mauna na ang kinabulangan sunod ang manghod. Munang nagsilbi siya og 7 ka tuig usab dito ni Leah unya kay di mangyod musugot nga dili niya madala sa masawa sad si Raquel mao nga nahimo sad nga nagsilbi sad siya 7 ka tuig. Muna diri sa City tumana ang iyang simana ug kami muhatag kanimo niini usab tungod sa pagpangalagad sa imong ialagad kanako sa 7 pa kalaing mga tuig. Tiyaw na nahimong 14 ka tuig na ang kuan ni Jacob. Muni nga kaingon si Jacob nga ni wala ka may kuan ba wala ka sa ato pa sa kuan wala ka nagbarog ba sa atong sabot pero wala man gud ni gisabot kay si ang kuan ni laban ani wala man mag-ingon daan nga muni ihatag nako si Libby si kaning si Raquel nga iyang nagustuhan kay ang pamatakaran dito kinahanglan magid mao na ang kinabugulangan mo nang giingon ana nga paagi para masawa sad niya si Libby. Nasawa sad Leah, sorry. Leah. Mao nga nagsilbi siya mga 7 ka tuig. Mo nang dili sa 28 na og si Jacob bibuhat sa ingon og mituman sa iyang simana og siya mihatag kaniya ni Raquel sa iyang anak aron masawa usab. Nahimo na duha iyang asawa. Duha na asawa pero ang iyang gihigugmag yun nga labihan ay naa ni Raquel. Muna kuan ba sa unang panahon naagid gyapon ang mga pamatakaran ba nga sa katigulangan niya adtong una nga dili mahimo nga magminyo ug una ang imong anak nga maguwang manghod kaysa magulang kay mahimo man nga mabiyaan na sa lugar mabiyaan sa ug sa istorya pa sa mabiyaan sa tren dili na maminyo niya muna nga gipaasawa lang giserbihan na lang yun ni Jacob og nahimo yung asawa sad niya si Juan Libby si Leah mo nga Leah. niya kay si Raquel na mo mangyud iyang tuyo mao nga ingon si Laban magsilbi sad ka og 7 ka tuig usab para mahatag nako si Raquel. Wala diri sa 30 na og siya misulod usab ni Raquel og siya nahigugma usab ni Raquel labaw kay ni Leah og mialagad kaniya sa 7 ka laing mga tuig. Mas labaw gyud ang paghigugma niya kay Raquel. Muna nga ang nabuhat yun ni
Laban no tungod sa iyang mga anak. Iyag yung gipasawa ni Jacob tanan. Kay para dili mabiyaan sa trentong kinabugwangan. Kay mabiyaan man dili na maminyo niya. Kay ang gusto ni Jacob kadiman si Raquel. Mao nga nakaingon si Jacob, imo man kong giilad nga ang akong gialagaran sa 7 ka tuig mao man si Leah, mao man si Raquel. Unya among gihatag nako dili man na mao. Munang kaingon siya giilad. Pero nagsunod man gud si Laban sa pamatakaran gud sa ilang lugar, ilang panahon ni adto. Nga kinahanglan gyud mauna ang kinabulangan kung maggusto ka magminyo. Munang nauna gyud ang kinabulangan kay di man pwede og mauna ang manghod. Munang gihimo na lang na asawa sa niya ang kinabulangan hasta sa nagmanghod kay niingon man si Laban diri nga kinahanglan sad mo silbi sagka og 7 ka tuig kay aron akong mahatag nimo si Raquel. Ano natuman gyud ang mga saad ni Jacob. Pero pag abot diri sa kuano kanang 31 ug sa diha nga ang Ginoo nakakita nga si Leah ikasilagan siya miabli sa iyang taguangkan apan si Raquel dili na manganak mo na inungdan ang iyang hinigugma dili man gyud manganak unya si Leah mo'y may manganak di mo na pag tulunan yun pagbuot gyud na sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y gabuot ani dili gyud nga ingon nga pinaagi sa tao kay di man gyud manganak si Raquel muna nga ang pamaagi ni Jacob nga iya nagyong asawa ang duha og si Raquel mo ning nanganak siya og tulo hantod 4. Si Leah lagi na nanganak. Si Leah hantod 4. Kay si Raquel lila man hindi naman gyud di man manganak kay wala man siya di man siya makahimo pag anak diha sa kang Jacob. Munang atong masabtano nga ang Ginoo nagi pamaagi sa katawhan kay sa una gud kita sa una nga bisan gani pwede man di magminyo gani na ila man ang mga lugar kadugo ra sa unang panahon ilang kadugo pwede masawa nimo pwede ka masawa og duha ana mo na ipamaagi nila sa unang panahon sa dito sa asa ni Dapita mo ni nga lisod ba kaayo ning pamaagi bitaw no sa kaniadtong unang panahon nga ang mga tao na ay mga anak unya dili mahitabo nga dili maunag kaminyo ang kinabulangan muna gubot kayo gyud kay musupak man gyud ang ginikanan gyud nga labi na gyud ang mga sawa kadtong manghod mo yang nagustuhan pero ang kinamugwangan gusto man sa ginikanan wala gid mahimo ang mga asawa mo nang nakahimo gid si Jacob og pangasawa niya ang duha. Katungdanan yun sa kuano kaning ginikanan nga ang duha madalag yun ang kinamugulangan. Nining panahon na mangyapo na dinhi sa ato nga panahon labi na tong nagpuyo bitaw sa mga lugar nga layo kayo mga siyudad layo kayo akas kabukiran. Nagyapo na ingon ana nga dili ka mahimo magminyo ka nga naapay imong magwang. Mo na giingon ni Sister Sita bito magbayad ka, bayaran nimo ang linakaran lakad man na lugar. Bayaran nimo siya. Bayad kag dako. Mo na ang pamaagi diri sa kabukiran wala na dinhi sa atong syudad. Tuwa na sa mga lagyong dapit sa mga layo pag mga kuan syudad ang mga katawhan tuwa dito sa kabukiran nga minus pa ang ilang mga
pagtulunan ba wala sila nakabalog unsay pamaagi kay para sa anang manubo kanang mga manubo bitaw nga nagpuyo sa bukid nga magminyo-minyo na para sila raman pwede gani masawa imong igsuon imong agaw na dito mo na pamaagi dito sa mga taga kuan nagalaing lugar o kanang mga wala ba'y pagtuod sa atong Ginoo ba unsay pamaagi karong panahon na naagya po na usog ya po na sa mga katawhan nga kanang lugar ni Tibo magpuyo diha sa kabuktiran nga walay layo kay lungsod layo syudad ingon ana gyapon pamaagi unang kita karon na pasalamat ganita nga kita nakabaton gid ta og kanang pamaagi nga bisan naata diri sa kalibutan nga napuno ta sa pagka kuan ba kanang atong mga pagtulunan napuno ta sa pagtulunan nga dili mao nga wala ta makaila pa ni adto sa unsa gi kamatuoran diya sa atong Ginoo nga samtang kita naglakaw pa diya sa kangit-ngit nga wala gitay kaluwasan apan pasalamat ta karon nga pinaagi sa atong mga pagtulunan sa atong ambassador for Christ o sa rightly dividing nato pinaagi sa kang Apostol Paul nga kita gigayran kita niya nga maka baton ta diya sa kaluwasan nga pinaagi lang sa pagtuo diya sa dugo ni Kristo dito sa cross nga iyang giulap. Napasalamat kay ta ni ana nga samtang kita karon nagbag-o na ug nagbato na diya sa pagpalig-on sa atong kagalingon nga mao lamang ang atong gituan mao ang atong Dios nga mahanog sa atong Ginoong Kristo. Pasalamat ta diya. Mora na ni akong nasabtan no, salamat kayo ko nini kagabion karon. Kalaygon ang Dios nga mahan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Ako balik ang tungog ug himaya diya sa buhay nga Dios. Amen. 10 to 11 o 12. It came to pass when Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, Naghana, that Jacob went near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of the Laban, his mother's brother, and Jacob kissed Rachel and left up his voice and wept. 12 last na ni. And Jacob told Rachel that he was her father's brother and he was Rebekah's son, and she ran and told her father. So ano, daghan sa masabtan diri sa 29 pero labi na sa akong gibasa diri sa 10 to 11 kay mao man ni katong nagkita si Jacob ug si Rachel mao pa ni ilahang unang encounter ba pagkita pa lang diri. Unya mao lagi daw ang mabasa na to diri 12 tribes na ni sa mga pamilya ni Abraham mao lagi jud na no bisag kinsa diri atong mahisgutan mga pangan nila Rebecca, Isaac by kuan jud ba na by family tree jud ni siya kasagaran ba unya ang ato lang sa masabtan po daning ang mabasa diri kanang ilahang mga gipangminyuan duha, tulo or isa baron aw masabtan lang ana ba concubine ni siya ang pasabot sa concubine ako na gi-mention sa last kato ni Isaac ug nilang Abraham daghan man sapon so mao na concubine na pasabot daghan sapon sila giminyuan maduha or matulo mao day jud na sa panahon sa Old Testament no kay mao bitan dira na to makita ang 12 tribes ba pero dire ako la ito be continue ang basa ni kay isam sa guni sa kanang mga nindot na topic ba niya isa sa ni sa mga kuanan sa mga reliyon karon panahon na kani palang galing gibuhat ni Laban dire kay mao pa man ni unang encounter nila dire sa 9, 10, 11, 12 bonya mao lagi gikisan kung kasagaran man gud mga babae panahon na man gud makalitan biya sila kanang kisan lang nimo kalit
Uy, na naman ko'y gikisa ni ana ba matinga sila na si kuha na ni Rachel gikisam to ni Jacob mauling ito Right. ni morag ni Wep ba ni hilak kay nakalitan man siya mo bitara kung karon kung ato nang buhaton karon kisa na tong babay kalit di ba may tinga nya mo hilak kag kalit ligre lang kayo sad ba pero no ang makita lang nato dire kay kung ato lang noon kaya akong gipili diri 9, 10, 11 naman pero ako lang ni sumpayan na lang tungod manggod sa kana manggong gibuhat nila dire manggod antod kay nailhan man na ang kandi si Rachel kuan man din ni Laban kanang daughter unya diri na nato makita ang pagka-deception ni Laban manggod ni Jacob kay labi na si Jacob na manggod anak ni Isaac unya mao lagi si Isaac anak ni Abraham by family tree by 12 tribes so kabaw sila ang blessings na ani nila ba mao na si Laban ni hatag og deception sa mga gipangbuhat nila karon labi na kay mga blessings lagi mga yutaan na anlatanan pero makita lang nato diri sa 10, 9, 11, 12 banto diri taman kay naman Japon ni mga paganismo tradisyon Japon matutuging umasita na ang ilaha manggong pamaagi kung magkasal labi na sa mga manghod or matiguang na mga pamaagi na pabayron, kinahanglan pagka ng buhatan pag mga ritual, mga tradisyon, mga pagano na ka-style ba niya. Kasagaran na ba against anino kay ila manggong gisagol ang time ani sa mga pagan ug mga Christians mabita na karon na ng nanay pagan Christians pataka mabita nang mahimong iresi ang karon panahon na sa grasya murag kasakitan ug kagubot panahon na ba kay naman gud diri na to mabasa sa Old Testament ang mga binuhatan sa diri sa mga traditions of pagans mo bitaw na gi-practice na sa mga reliyon karon panahon na ang kanang mga pagans ug traditions kay ginaman diri sa Old Testament unya labi na sa mga educate ang mga unsay tawag ganay mga pastoral kanang mga doctorate or mga unsa na mga ranggo nila senior pastor moingon na lang sila na kanagaling na may mga pagans na gingon diri na may mga traditions gingon diri kay naman sa Old Testament. Mao lagi kung naa sa Old Testament pero pangutana i-apply ba din na sa grasya karon na ang bisang gingon sa grasya wala naman tay tradisyon na buhaton, wala naman tay tradisyon na ipakuha na tos mga tao, ipapisik o ipakita or imo na lang tag mga ritual practices wa man nagitudlo sa Ginoo karon labi na ni Apostle Paul na tinuluan niya sa grasya wa naman nagitudlo sad to say na lang ba ako na lang i-direct to the point pa imbis ang pagano na tudlo naara jud na siya sa Old Testament dili na siya iabot sa New Testament kay na naman ta sa lain mo gay rightly dividing na to mo bitaw gi bahig na nato kay para ang unsay tudlo sa Old Testament dito ra sad na sa Old Testament balaod pa man to na tayo sa mga Israel pa man to diri sa grasya lain man ni mo bitaw mga tao magkalilisang na lang antud magkalibog-libog sila mga pamaagi kay unsa sa nila mga practices na mabasa sa Bible pikantro raman mo na unsay mabasa sa Old Testament ila sa i-apply sa New Testament mo na mga tao maimo mga buang na sila nagitoy one time na makaingon na lang ko sa katong mga silingan na mo ba imbis makasulwin lang tagkalag unya nay mga tao ni aten og galang mga pamaagi sa simbahan moingon sila ba nano ga speaking in tongues man na sila mga buang na sila no kanang kawawan lang siya po makita ba uy mao din ni ang pamagis mga Christian di kanang magyaw-yaw lagi na sila speaking in tongues sa murag buang lagi nya magdagandagan lang na muragig nangaunsa din ni sila mo bitaw mahimong pakauaw na lang ang pulong sa Ginoo kay magbuhat sila og pamaagi na ilahang kagustuhan or ilahan na lang tudlo na wa magkadimao mo bitaw na ang mga tao karon naglibog silahang mga pamaagi silang tuuhan kay ila man sa gipalabi ang ilahang mga false practices or kanang indoctrinate mabitaw to gingon Brother Gilas ba kung ang indoctrinate manggod sa isa ka membro sa simbahan for example imbis di siya mutuo pugson man sa silang pastor na ay mugtuo na nabitaw ni kaysa bitaw giingana sa misa other churches di na lang ko mo mention kinsa na halata manggod
Moingon sila ayaw og apply anang tudlo kay mabuang mo. O tinuod man jud na ka, pero mao lagi ang resulta, kamura lagi na nga buang kay kamuray nag-apply sa mga tinudluan nila about tradition sa magpabutismo, magpa-repentance, tanan na lang jud nga biswa na sa grasya. Ang kaluwasan simple ramanta, naaramanta mo tuo sa dugo ni Kristo dito sa cross. Nanong mo adto pamanta sa mga karaang tudlo na ipabutismo paman. So wa daytoy kwenta ang kamatayon ni Kristo dito sa cross kung ila i-apply ang naas karaang testamento, di ba? Lisod na kay oy mo na mga tao makalilisan kay di man sila maminaw ug di sila mobasa sa grasya sa mystery ni Apostol Paul. Mo bitaw sukad nakabasa nato ang rightly division sa mystery ni Apostol Paul. It's very clear manggod na kinsay buildmaster o kinsay representative sa Gentiles. Di kay mo adto lang ka sa Old Testament, mamili lang kag unsay imong gugustuhan mo bitaw diri no, mabasa na to diri. Ako lang to gi kuan na lang ba, diretso na lang. Sa love story manggod nilang Jacob ug ni Rachel, daghan manggod kayog mga kasuyaon ug mga kalilisang sa diri ba, mao bitaw si Laban ni take advantage yung to ni Jacob kay naam gud niya tanan ng mga bahandi ni Jacob diri, mga blessings lagi nya. Sukad manggod na nagkakita sila mao to gi kisa niya diretso hantud dauman na lang na nagkaganahan si Jacob, pero mao lagi jud ano, di naman jud na masurpresa nato tanan sa panahon ba kay kung makakita lang gayta gwapa wa na mao na to pang igo na din ipugan no nya, mao na to kaslan or unsa na buhaton, mao na sa nasa karong panahon na kung kita gayta gwapa wa na ma-attract din ta nila. Pero wa ta kabaw ba mao sad lay nakalibog, mao taw magkatawa lang ko sa gingon ni Brother G ba na kung makita kay kagwapa na babae gali, siguraduan na iyahang batasan po o iyahang pagkuan sakto sad dili kay mo pick and throw lang ay kanang mo pili lang ta og babae na gwapa pero wa ta kabaw sa batasan, dira ta dira ta ma ipikpol or dira ta mabagsak kay ang batasan wa man jud magkadimao. Mao bitaw karon pa na mingon sila na lang anang mga bugal-bugal ba na mas may na lang mo pilig batignaong kay buutan kaysa gwapa unya bati og batasan ingana gali ba, lisod oy lisod nya sila magpili-pili ra og sayon-sayon kay big gwapa kay mga nangutana daw kay sa nano day mamili mo gwapa di ay kay para ipanghambog ninyo sa mga tao ingana gali. Lisod naman karong panahon na, lisod na kay pili og babae karong panahon na oy mismo galig pakasal uron sa pala mga pamaagi nila, maglibog na lang ka sila ang pamaagi kay kung dili sila kontento buwag dayon niya humagbuwag wa joy Right. problema to dira na lang taman. Mao bitaw to importante sa marriage na di sa ta magpataka og pili og tao kung dili sila deserving. Kay kung magpataka man gud pili gud sa tao gud na wa ta kabaw silang batasan, downfall na hantog karon. Mao bitaw na magpakasal na lang sila nya ilang kinabuhi miserably unya kung sa Christian pa na storya or sa Christian pa nang kinabuhi, di na ta wala nay oras sa pagbasa sa Bible, wala nay pay oras sa pagministry. Mao bitaw pasalamat lang ko sa Ginoo kay opportunity ra sa to og isa sad ni sa pinakadakong kuan ba encouragement na gihatag sa atong uban mga Pilipino Christian, di lang sa Pilipino Christian, sa Ginoo pud ba sa gitaganta niya wisdom na di ta magpataka og pasagad o gisa ta maguna-una kay kung magpataka lang tag desisyon sa atong kinabuhi, downfall na diretso, problema na dili nakawa na kay time mahatag sa Ginoo, mao na jud na nakaapa no. So choose wisely na lang jud ba sa ato jud nya, labi na kung naamagay nato ang pulong si Ginoo, obey ra jud ta. Mao sa jud ang point lang nakuha ni ang obedience ug disobedience ra sa dani naman pud ni naingan ni na topic sa 9, 10 ug 11 na mao na kung conclusion nakuha ng obedience ug disobedience. Kay kung magpa-disobedience mo ka dira mo gud mo makita ang mga kasakitan, dira ra sa jud nasayod ang mga kalisod dira nya. Kung adto gi ka obedience nara man jud ang kasayon ug kalinaw. So dira ra no, salamat sa Ginoo, tanan dungog ug himaya lamang sa tumboy na Dios.